Freya, hindi natin masyadong maramdaman yung pressure. Siguro, every time when he ults, yun yung parang kailangan mag-react yung VP. Pero anything other than that, they can just stand their ground. You know, they have 2 petrifies. May control sila versus the Freya. They also have the burst damage coming out from the Kadita. And even the carry. Tapos may tech charge ka pang kailangan intindihin. So it doesn't feel like kahit makakuha ng 2K, 3K gold dito itong Guangzhou Gaming, hindi ganun kalakas yung lineup nila. Oo, parang paano mo pipigilan yung super-duper daming crowd control na meron dito ang VP. And ayan o, hindi nga nila mapigilan eh. Na kinukuha na yung mid lane turret. Hindi takot sa dilim yung VP. Kanya-kanyang burn ng ulti yung Guangzhou Gaming just to slow down the push from VP, pero wala silang pake. Hindi nila kailangan ng ilaw, sabi nila. Black Dragon form nga eh. Madilim nga eh, di ba? Maitim nga eh, yung dragon eh. Oo, hindi kailangan ng ilaw, hindi kailangan ng liwanag. Oh, pero si Modi naku si Modi. Saya tayong kailangan ng liwanag dito. Pero nandilim ang paningin dito ni Zor Egoist nung nakita niyang may kalaban dun sa kanilang jungle camp. Sabi niya, naka-purify lang to eh. Naka-purify lang to eh. Pag hinampas-hampas ito 3 beses, wala magagawin to. In fairness ang tagal pa bago mamatay dun si Modi. Good try. Oh, pero wait lang nabura agad! Dexing! There goes the setup, pero nasaan ang lamang shot dito ng Guangzhou? Nandun yung pagkitil sa buhay ni Corneo. Si Mei na lang natitira, and that is a wipeout secured para sa VP. Dumilim pa ang paningin dito ng Virtus Pro. Tinry namang depensahan, pero may isa pa ring catapult na natira. And possible, ender na to para sa VP. Nandiyan na yung pagpupush. Nag-ulti pa nga Super Gorka just to secure the sweep. Virtus Pro ang mananaig dito sa tapatan na to.